Matapos madepensahan ni Casimero ang kanyang WBO interim title kontra kay Cesar Ramirez. Nahikasa agad ang kanyang laban sa nooy kasulukuyang WBO Bantamweight Champion na si Solani Tete. Take note mga kaibigan, hawak ni Casimero ang interim WBO title at si Tete naman ay ang WBO title. Kung nagtataka kayo kung bakit may interim champion mga kaibigan, ito ay nangyayari lamang kapag ang isang kasalukuyang boksingerong kampiyon ay may injury at hindi nakalaban ng mahigit 9 na buwan. At kung hindi naman makalaban kung walang injury, ay maaari itong mabawian ng titulo gaya ng nangyari kay Casimero ngayon. At kung nagka-injury naman, maglalaban ng top 1 at top 2 contender sa division at ang paglalabanan nila ay ang interim title dahil kasalukuyang injury ang world champion. Kapag nakabalik naman na ang tunay na champion, obligado siyang labanan ng interim champion. Kumbaga pansamantalang champion lamang ang may hawak ng belt na interim title habang nagpapagaling pa ang world champion. Ganito ang nangyari kay Solani Tete, kaya pagbalik niya matapos may injury sa quarterfinals ng World Bantamweight Boxing Series, ay obligado siyang humarap sa nooy may hawak ng interim title belt na walang iba kundi si Janriel Cuadro Alas Casimero. I'm a real monster. You're a monster. Bago ang laban, marami ang Pilipino ang nagalit at nabastusan sa asal ng kampo nitong si Solani Tete dahil hindi pa nga sila naglalaban ni Casimero. Nakikipagnegosasyon na ang demuhong promoter nito sa kampo ni Inoue na sa madaling salita, walang kwentang kalaban ang tingin nila sa pagmumukha ni Janriel Cuadro Alas Casimero at minamaliit lamang nila ito. At isa pa, kating-kate ang pagmumukha nitong si Solani na makipaglaban na agad kay Naoya Inoue. Anak ng teteng talaga tong si Solani Tete. Mantakin nyo ba naman, sa press conference ng laban nila ni Casimero, sinabi niyang handa na raw siyang kaharapin si Naoya Inoue na para bang sinampal si Janriel Cuadro Alas Casimero na madali lang niyang tatalunin ito at gagawin pataba lamang sa kanyang kartada na hindi niya alam ay may nakahandang pangkotos de alimpungatan ang pambansang angas ng Pinas. You know, the thing is, he still got it on that shot. That shows in what kind of rounds, but he's still not this guy. I take the hat off to him. He'll come again. This is all in the world. There's a lot of things to learn in, experience, and he will come again. Terrific character from Jesse Edwards. Education, maybe a painful one, and he took that opportunity, and you've got to say that Janriel Casimero did his job as champion. Sa laban na ito, masusubok ang galing at diskarte nitong si Casimero dahil malaki ang height at reach advantage ng kanyang bulating kalaban. At isa pa, hindi rin biro ang lakas ng South African superstar na ito. Dahil sa katunayan ng mga panahong iyon, ay isa siya sa pinaka-kinakatakutan sa Bantamweight Division. At maliban kay Naoya Inoue, ay isa itong si Solani Tete sa most avoided fighter sa timbang na 118. Taong 2006 nang pumasok ito sa professional boxing sa edad na 18. Sa unang 13 laban nito, 11 ang kanyang pinatulog at 2 lamang ang maswerteng nakatawid ng round 12. 5 sa kanyang nabiktima sa kanyang kartada ay puros mga kababayan natin. Kaya naman gigil din itong si Casimero na ipaghiganti ang ating mga kababayan. Taong 2015, nagkakilala sila ng promotor niyang si Frank Warren na taga UK. Ito yung promotor na nakikipagnegosasyon na agad kay Bob Arum kahit di pa tapos ang laban ni Casimero kay Solani Tete. Noong mga panahong ito, sasagupain ni Solani Tete si Paul Butler, ang kasalukuyang may hawak ng WBO title. Mataas ang kumpiyansa ni Butler dahil kesyo undefeated siya at si Solani Tete na anak ng Teteng ay may 3 talo. Ngunit nagkamali itong si Paul Butler ng kinalaban. Dahil pagsapit ng round 8 ay nadungisan ng kanyang malinis na kartada.
Jason Bobby Graham. That's world class. That's a world class play. Taong 2017, nasungkit naman ni Zolani Tete ang WBO Interim Bantamweight title kontra sa kababayan natin si Arthur Villanueva via decision. Pitong buwan lamang ang nakalipas, sinagupa naman agad nito ang kanyang kababayan na si Sibonia Gonia, na kung saan nakapagtala ito ng Guinness World Book of Record matapos niyang tapusin ang laban sa pamamagitan lamang ng isang suntok sa loob lamang ng 11 segundo. Ika-30 ng buwan ng Setyembre, taong 2019, nang maikasa na ang laban ng pambansang angas at nitong bulating si Tete. Ito ay ginanap sa arena ng Birmingham sa West Midlands sa UK para sa unification ng WBO at IBF title. May kartadang 29 na panalo at 4 na talo si Casimero, samantalang si Zolani Tete naman ay may 28 panalo at 3 talo lamang. Sa laban na ito ay super underdog itong si Casimero ayon sa mga boxing analysts at magiging easy fight lamang daw ito sa bulating South African superstar. Sa mismong gabi ng laban, kitang-kita ang height at reach advantage ni Culane kay Casimero. Tingin ni Culane sa kanyang sarili ay isa siyang gagambang bare at si Casimero ay gagambang bahay lamang. Pero ang hindi niya alam, nakatago ang pagiging gagambang super saiyan nitong si Casimero. Sa round 1, maagang hinanapan ng butas ng angas ng Pinas ang depensa ni Culane. Pero gaya ng mga naunang pahayag ni Tete bago ang laban, hindi agad kinagat ni Culane ang mapanghamong atake ni Casimero. Gamit ang kanyang reach at height advantage, maaga nitong nakontrol ang tempo ng kanilang bakbakan. That might never be broken. Casimero, who'll be known to British fans as the man who stopped Charlie Edwards in September 3 years ago in an IBF flyweight title defence. He weighed 8 stone 4 at the weigh-in, comfortably made the 8'6" limit. That's the crazy part of it. How he makes the weight relatively comfortable. It's never mystery for him. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire, and that does enough. We commentated on the fight over in Yekaterinburg. Tick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just whips it through thin air. And Tete may... Test will come when Casimero lands one of those big punches in. Or when he fully commits to it, as we said earlier, with that uppercut on the target. So I'm not sure which it was. Again, Casimero got too much experience just to rush in because he knows he'll walk on the shots, but also with him not doing that means he's not being remotely effective. Sa pag-aakalang kontrolado na ni Culane ang galaw ni Casimero at inisip na mahihirapang makapasok sa depensa niya si Angas, tila ba nakalimutan niya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyang pigilan ang tsumetsyempong atake ni Casimero. Dito nagugulatin ni Cuadro Alas ang mundo ng bantamweight division nang matikman ni Culane ang lasa ng kamao ni Cuadro Alas na siyang tumuldok sa kanyang 12 sunod-sunod na panalo. Casimero got him. He's got him with a butt now. He's getting hits. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And
Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casemiro miss. Casemiro needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown, I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casemiro wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Riel. And he was gone. You see that? Can't see that about the referee, but it was a great shot. He stepped around it. The left foot's gone outside of the right foot of the southpaw. Right on the temple, right shoulder, right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with two right hands. On the first one, the referee could have easily stepped in after the first knockdown. And the referee was right to step in there. Ang panalong ito ang nagbigay sa kanya ng titulo sa World Boxing Organization. Ito rin ang panalong nagluklok sa kanya sa libro ng mga kasaysayan ng boksingerong Pilipinong may 3 titulo sa 3 magkakaibang weight division. At dito na rin lalong namayagpag ang pangalan ng nag-iisang pambansang angas ng Pilipinas na si John Riel Cuadro alias Casimero. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Base sa galawan ni Casimero kontra kay Zolani Tete, uubra kaya siya kay Naoya Inoue? O dudurugin lang din siya nito kagaya na nangyari sa kababayan natin si Donaire? Paki-comment daw naman yan sa baba. Maraming salamat. Yun lamang po muna ulit sa ngayon at God bless. Alam nyo ba kung sino makakatalo dyan kay Naoya Inoue? Walang iba, the Real Monster! Angas na Pinas!